Ayun na nga, since ang dami kong nababasa ngayon kung paano mag-close ng BIR registration, business registration sa BIR. Since I'm done with this already, just today, thank you Lord, tapos na ako sa problemang yan. I'm going to teach you how and what documents do you need, what are the process and what are the steps para naman hindi na kayo matulid sa akin. Charis. Now, ito. Pagdating ng BIR office, go straight sa closure. Hingi kayo ng number para hindi kayo maano. Kasi lagi sila naghanap ng number. May number po kayo? Kahit wala naman silang ina-assist, hanapan ka pa rin nila ng number. So, hingi ka ng number, sabi mo for closure, and then, syempre, mapupunta ka dun sa may section ng closure, wait for your number, and then, doon mismo, bibigyan ka nila na itong parang clearance paper. What's this clearance paper about? Yung clearance paper is nakalagay doon, routing verification slip. Ito yung iikot mong papel sa loob ng BIR office. Meron dong, before mo iikot yon sorry, you have to fill out the form about your information, of course. Tapos, pupunta ka ng yung sa registration, doon na mismo yon. Yung nagbigay sa'yo, siya na yung mag-ano doon, mag-check dun sa registration. Then, papupuntahin ka niya sa collection. And then, sa compliance and assessment. Hingi ka ng numbers. Unahin mo na agad si collection. Ano gagawin kay collection? Doon chine-check kung meron ka bang pending payments or anything yata about that. Then, after kay collection, pipirmahan yun, kay clearance na yun, punta ka na kay compliance. Again, secure your number already para hindi ka na naghihintay na wala. Kasi napakatalaga nila na number. After mo magpunta kay compliance, dun ka mako-question sometimes kasi doon ako na-question about sa 2551Q ko and 1701Q. Meron daw ako hindi na-file na something or something like hindi nila makita sa system, ganun. Tumutotal siya na almost more or less 20K. Alam mo yun? So, I advise you to bring all your filings along with your, diba, yung filings nyo ng tax, along with the confirmation emails and the receipts ng pinagbayaran nyo. MyEG, via Gmail, yung sinend nilang receipts, print that out and bring it along with your documents. Para pag kinwestiyon kanila, pwede mong pakita agad yung papel sa kanila para wala kang babayaran. If nakapagbayad ka talaga. Then, after that, kay compliance assessment na. After mo papirmahan lahat to, babalik ka kay closure. So, again, get another number para kay closure. Kay closure pala, kay closure na rin manggagaling yung, anong tawag dito? Kay closure na rin manggagaling yung, para dun sa mga, inventory. Ending inventory mo. Meron doon, bibigyan ka nila no, ending inventory. Susulat mo doon, yung ending inventory mo, of course, fill upan mo. And then, bibigyan ka rin nila para sa inventory ng mga natira mong resibo, sales invoice mong mga natira. I-list down mo rin doon kung ano yung mga natira mong resibo. Fill out, and then papirma kung kanino kailangan papirmahan yun. As clearance din. And then, yung 1905 mo and S1905, you need to secure that. Dalawang S1905 and dalawang 1905 as well. Kung may printer ka, print mo na sa bahay, parehas, and then fill upan mo na para less hassle. Hindi ka na dun magsagot-sagot, pasano. Or, kung wala ka namang printer, may available naman sila dun, hihingi ka lang ng S1905, dalawa, and 1905, dalawa. Fill that up, kasi you'll bring that along with the other documents, pabalik kay closure. Now, what are the documents that you need to submit? Diba? May 1905 ka na, dalawa. S1905, dalawa. Kung may printer ka, i-print mo sa EBIR forms. Kung wala kang printer, doon ka na manghingi kay BIR, doon mo na rin fill upan. Next, yung clearance. Dapat tapos mo na yung clearance mo bago mo ibalik kay closure, tapos nasagutan yung kay clearance. After nun, bring along, yung clearance, yung routing, verification slip. Yung routing verification slip. Then, dapat bit-bit mo yung ATP mo, bit-bit mo yung NIRI, yung kulay green na pinopost natin sa mga pintuan natin, yung OR mo, yung COR,
And magbayad ka na rin ng stamp habang naghihintay ka, bumili ka na ng isang stamp for closure mo kasi kailangan din yun para hindi sayang oras. Now, again, ulitin ko ha. First, kay closure. Bibigyan ka ni closure ng para sa inventory ng unused receipt and inventory ng ending inventory mo. Yung mga natira mong stocks. And then, bibigyan ka rin niya na routing verification slip para ikot mo sa buong BIR. Mag-secure ka na rin agad habang naghihintay-hintay ka. Diba? Habang naghihintay-hintay ka, kung wala kang na-print out na 1905 and S1905, humingi ka na sa guard, humingi ka na, fill upan mo na habang naghihintay-hintay ka. Para pagbalik mo kay closure, natapos mo na yung clearance mo, pagbalik mo kay closure, bit mo na yung S1905, 1905 along with your other documents. Ngayon, kung meron kang isang requirements na nawawala, secure, bago ka pa pumunta kay BIR, i-check mo na yung lahat ng requirements mo, malangang, di ba? Kung kompleto o may nawawala ba. Kung may nawawala, mag-secure ka na agad ng affidavit of loss para hindi ka na ma-hassle papunta-punta pa kung saan-saan para lang magpagawa ng affidavit of loss at babalik-balik ka na naman kay BIR. Ganun-ganun yarn. Mag-secure ka na ng affidavit of loss. Dalin mo na bago ka pa pumunta kay BIR kung alam mong may nawawala kang documents. Kung may nawawala kang... Ako kasi nawala ATP ko. So, bago bumalik kay BIR, dinala ko na yung affidavit of loss. Tapos, eto pala. Pag may nawala ka, di ba may babayaran ka doon? Syempre, may penalty yun. Tulad ko, kay affidavit of loss, 1,000 yung penalty. Kung may laptop kayo, dalhin nyo yung laptop nyo. Kasi, ang filing ng payment pa rin is online. Just like how you file your taxes, ganun pa din. Doon ka pa rin mag-file ng payment mo online. Hindi ko maalala, 605 yata yun. Sa 605. Doon, basta doon, bibigyan ka naman nila ng doon, bibigyan ka ng, doon ka hihingi, doon ka magpapacheck, di ba? Meron ka ng affidavit of loss. May affidavit of loss mo, dalhin mo doon sa officer of the day. Si officer of the day, bibigyan ka niya ng breakdown ng penalty and kung ano yung sasagutan mo na online na EBIR form. Kasi online ka pa rin nila papasetelin. Sa settle mo online, buti dala ko yung laptop ko, na-settle ko online agad-agad. After ko i-settle online, buti nag-send din agad ng verification. After mag-send ng verification, binayaran ko na rin siya sa MyEG online, via online. So, nakompleto ko na agad, 'di ba? Yung 605, yung MyEG na verification ng payment ko, and then yung email confirmation. Tapos naganap na lang ako ng paprintan doon. Nagpaprint ako, nadala ko na rin agad. Natapos ko kanina. Ganun ka-hassle. Hindi porke may cashier sila, doon ka na magbabayad ng penalty. Kahit closure ka pa. Hindi. So, again, after mo doon, na-settle mo na lahat, affidavit of loss, kung meron man, bayaran mo na. And then, balik ka na kay closure. Dala mo na yung dalawang, dala mo na dapat yung dalawang 1905, yung S1905, dalawa din. Yung inventory of unused receipts, yung inventory of ending inventory of goods, yung ATP mo, yung kulay green na sinasabit sa pinto, yung NIRI, yung COR mo, don't forget, yung filings mo, bitbitin mo, just in case na merong sabihin hindi mo nabayaran or hindi mo na settle, meron kang proof. Document stamp, and then pagbigay mo niyan kay closure, check niya na yan. After niya i-check, may ibibigay siya sa yung papel. Wait. Ito yung binigay niya sa aking papel. After all, napasa ko na lahat. Diba na, confirm na and all. Tapos na, binigay niya ako ng isang copy ng 1905. Binigay niya rin sa akin yung copy ng inventory for sales invoice. And then, binigyan niya ako ng copy ng S1905. S1905 no, pinil-upan ko din. Then, sabi nila, maghintay ka ng email kung mag-i-email sila about any issues or problems regarding your registration, kung i-audit ka ba or whatsoever. Kung wala ka ma-receive na ganun, babalik ka na lang for the release ng certificate na close na yung business mo. So, ayun ang pinagdaanan ko for today's lesson, to this video. Sana hindi nyo pagdaanan. Kaya nyo yan. Go!